Your Honor, because of the fact that we will not go into operational details, and I made the call that the armed forces will answer in the light of our supporting role and not principal role to the Philippine National. Yes, pero narito si General Larida. Anong nais niya yung sabihin? Madam Chair, I defer to the wisdom of the Honorable Secretary of National Defense. That is, the AFP's role is to support the Philippine National Police. Thank you, Madam. Kahit sa Villanueva mismo. Kahit sa lugar ninyo mismo, kampo ninyo eh. Yes, sir. Yes, Madam Chair. Nang mag-rally po ang iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo dito, dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Oo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Oo. Sila po na nakakakita sa atin, may kanya-kanya silang opinion po. Oo. Naku, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw, ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito Wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano ha? BBM. 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 Duterte. 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 Sa iligan na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At ano po ang inyong unang impresyon sa mga naging talakayan? Napanood ko. Wala naman siguro Pilipinong hindi nakapanood nung isinagawang pagdinig. Siyempre, pagka pinag-usapan talaga ang batas, may kanya-kanyang opinyon. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Meron naman tayong batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Kaya saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Opo, yun lang po ang ang atin pong kini-question.
meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ng opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa, kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Kaya sana po, maintindihan po nating lahat, anuman ang inyong politika, anuman ang inyong naratibo, anuman ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang po. So naniniwala po ba kayo, Sen, na may talagang may malinaw na paglabag sa pagkakaresto kay dating PRD at pag-turnover dito sa ICC? Hindi kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan eh. Mag-create ka pa uli ng panibagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Iuwi na natin si Mayor. Yun lang po. Opo. Sen, meron sa sinabi po ni VP na may pananagutan daw po ang AFP sa nangyari kay Pangulong Duterte. Sangayon po ba kayo dito at Senator? Aba, may karapatan ng ating pangalawang Pangulo na magsalita niyan. Sapagkat, alam mo, meron pa nga akong panukala na yan eh. Pero hindi ko nababanggitin, hahaba ang usapan, dadagdag pa. Isa lang ang uli. Ang ating dating Pangulo, kinuha at dinala sa ibang bansa. Check nyo yung konstitusyon. Ang armed forces, ang sinabi, protektahan ng bawat Pilipino at ang Estado. Ayun, malinaw. Ayun po ang konstitusyon, ha. Hindi ko po kine-question yung agreement o mutual agreement ng AFP at ng PNP na sila ay magsusuportahan kapag kami. Hindi ko natatanungin yun kasi domestically ginagawa nila yan eh pagka security. Talagang meron tayong ganyang usapin. Pero itong nangyari hindi domestic eh. International incident po itong nangyari. So kung babalik tayo sa konstitusyon, basahin natin, malinaw po yun. Na ang forces puproteksyonan ng bawat Pilipino at ang ating Estado at ang ating soberenya. Ayan po, nasa konstitusyon po yan. Tingnan niyo po. Hindi po invento. Thank you very much, Sen. Salamat po. Salamat po, Sen. Okay, salamat po. Salamat. Tanong pa, sir.